Bakit labis na pinahirapan si Job ng Diyos? Minsan mo na rin bang naisip kung bakit may masasamang nangyayari sa mabubuting tao? Isipin mo ang mawalan ng lahat ng mahalaga sa iyo, pero nananatili pa rin ang iyong pananampalataya. Ito ay hindi lang isang lumang kasaysayan, kundi isang makapangyarihang kwento na sinusubok ang ating paniniwala. Halina't tuklasin natin ang misteryo ng buhay ni Job, ang taong hinarap ang matinding pagsubok ngunit nanindigan sa kanyang pananampalataya. Siguraduhin mong tapusin ang video dahil napakaraming revelasyon ang nangyari sa dulo nito na siguradong babaguhin ang iyong pananaw tungkol sa buhay. Sa mga hindi pamilyar, si Job ay isang mayamang lalaki na naninirahan sa lupain ng Uz. Meron siyang malaking pamilya at napakaraming ari-arian, libu-libong tupa, kamelyo, baka, asno at maraming tagapaglingkod. Ngunit higit sa kanyang kayamanan, siya ay kilala bilang isang matuwid at makadiyos na tao. Sinusunod niya ang kalooban ng Diyos at iniiwasan ang kasamaan. Tuwing may pagdiriwang sa kanilang pamilya, palagi siyang naghahandog ng sakripisyo para sa kanyang mga anak upang matiyak na sila ay malinis sa harap ng Diyos. Ngunit isang araw sa langit, nagkaroon ng pag-uusap sa pagitan ng Diyos at ni Satanas. Sinabi ng Diyos, "Napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Walang sino man sa mundo ang katulad niya. Siya ay matuwid, matapat at may takot sa Diyos." Sumagot si Satanas, "Natural lang na maging matapat siya dahil pinagpala mo siya ng kayamanan at magandang buhay. Ngunit subukan mong alisin ang lahat ng meron siya, siguradong susumpain ka niya." Dahil dito, pinahintulutan ng Diyos si Satanas na subukin si Job, ngunit may isang kondisyon: hindi niya maaaring kunin ang buhay ni Job. Isang araw, dumating ang sunod-sunod na masamang balita kay Job. Nasunog ang kanyang mga tupa, ninakaw ang kanyang mga kamelyo, pinatay ang kanyang mga tagapaglingkod, at ang pinakamasakit sa lahat, isang malakas na bagyo ang dumaan at winasak ang bahay ng kanyang mga anak habang sila'y nagdiriwang. Walang natira. Lahat ng mahalaga sa kanya ay nawala sa isang iglap. Sa sobrang dalamhati, pinunit ni Job ang kanyang kasuotan, kahit ang kanyang ulo, at nagpatira pa sa lupa. Ngunit sa halip na sumpain ng Diyos, sinabi niya, "Hubad akong lumabas mula sa sinapupunan ng aking ina, at hubad din akong babalik. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon." Sa kabila ng lahat, hindi siya nagkasala sa Diyos. Ngunit hindi pa rito natatapos ang pagsubok ni Job. Muling bumalik si Satanas sa Diyos at sinabing, "Ang tao ay handang isuko ang lahat maliban sa sarili niyang katawan. Subukan mong saktan siya at makikita mo kung paano kaniya susumpain." Muli, pinahintulutan ng Diyos si Satanas na pahirapan si Job, ngunit hindi niya maaaring patayin ito. Nagkaroon si Job ng matinding sakit sa balat, puno ng sugat mula ulo hanggang paa. Sa sobrang hapdi, naupo siya sa abo at ginamit ang bubog upang ipangkalmot sa sarili. Sa sobrang awa at galit ng kanyang asawa, sinabi nito, "Bakit mo pa pinanghahawakan ang iyong pananampalataya? Isumpa mo na ang Diyos at mamatay ka na lang." Ngunit sumagot si Job, "Bakit tayo tatanggap lang ng mabuti mula sa Diyos at hindi ng masama?" Sa kabila ng lahat ng paghihirap, hindi siya nagkasala sa kanyang pananalita. Matapos noon, 3 kaibigan ni Job, sina Eliphaz, Bildad at Zophar, ang bumisita upang damayan siya. Sa loob ng 7 araw, tahimik silang umupo sa tabi niya, ramdam ang bigat ng kanyang pinagdadaanan. Nang sa wakas ay nagsalita si Job, nagsimula ang isang mahaba at masalimuot na pag-uusap tungkol sa kahulugan ng paghihirap. Pinilit ng kanyang mga kaibigan na kumbinsihin siya na baka may nagawa siyang kasalanan, kaya siya pinarurusahan ng Diyos. Ngunit tiniyak ni Job na siya ay walang sala. Sa halip, gusto niyang maintindihan kung bakit siya pinahihirapan ng ganoon. Sa huli, sumagot ang Diyos kay Job mula sa isang ipo-ipo,
Sa halip na direktang ipaliwanag ang dahilan ng kanyang paghihirap, ipinakita ng Diyos ang kanyang walang hanggang karunungan sa pamamagitan ng mahahalagang tanong. Nasaan ka nang itinatagko ang daigdig? Naiintindihan mo ba ang lahat ng aking nilikha? Ipinakita ng Diyos kay Job na may mas mataas siyang layunin na hindi natin palaging nauunawaan. Sa huli, pinanumbalik ng Diyos ang lahat ng nawala kay Job, dobleng yaman, panibagong mga anak, at isang mahabang buhay na puno ng pagpapala. Nabuhay si Job ng 140 taon pa. Nakita niya ang kanyang mga apo hanggang sa ika-4 na henerasyon. Namatay siya ng mayamang-mayaman sa buhay. Ang kwento ni Job ay isang paalala na sa kabila ng mga pagsubok, may layunin ng Diyos na maaaring hindi natin agad maunawaan. Tinuturuan tayo nito ng 3 mahahalagang aral. Ang pananampalataya ay sinusubok sa panahon ng matinding pagsubok. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa ating relasyon sa Diyos. At ang Diyos ay tapat at sa tamang panahon, kanyang ipanunumbalik ang ating nawala at ipapakita ang kanyang kadakilaan. Sa gitna ng lahat ng pagsubok, naway manatili tayong matatag sa pananampalataya tulad ni Job. Sapagkat sa dulo ng ating paghihirap, may biyayang naghihintay. Matapos ang lahat ng pagsubok na dumaan sa buhay ni Job, ang pagkawala ng kanyang yaman, pamilya at kalusugan, hindi siya natinag sa kanyang pananalig sa Diyos. Sa kabila ng kanyang mga hinaing at tanong, hindi niya itinakwil ang may kapal. At sa kanyang katapatan, ibinalik ng Diyos ang lahat ng nawala sa kanya. Dobleng pagpapala sa kanyang kayamanan, panibagong pamilya at isang buhay na mas higit pang pinagpala kaysa dati. Ngunit higit sa anumang material na gantimpala, ang natutunan ni Job ang siyang naging pinakamahalagang biyaya, na sa gitna ng paghihirap, may layunin ng Diyos na hindi man natin agad maunawaan, ngunit sa dulo, ito'y laging para sa ating ikabubuti. Dahil dito, si Job ay hindi lamang nabuhay ng masaganang muli, kundi iniwan din niya sa mundo ang isang aral na hindi malilimutan. Ang pananampalataya ay hindi nasusukat sa kaginhawaan, kundi sa pananatili nating tapat kahit sa gitna ng pagsubok. Naway nagustuhan mo ang video natin ngayon. Hanggang sa muli nating paglalakbay sa kasaysayan ng Biblia.